thee to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end. Our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po, tayo ay nagkita-kita sa pamamagitan ng morning devotion ng St. Paul United Methodist Church. Ako po ang iyong tagapagsalita sa umagang ito, Pastor Fe Marcos Jacinto. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Hebrew chapter 5, verse 1 to 10, ngunit gusto kong basahin lang sa atin ngayon ang 4 and 5 at ganito ang kanyang sinasabi. Ang karangalan ang pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya ay hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang inyong ama." Sa tekstong ito mga kapatid, kung titignan natin, makikita natin dito na si Jesus ang dakilang saserdote. Siya ang dakilang saserdote o piniling isang saserdote. May dalawang kailangan bago maging isang dakilang saserdote. Ang Hudyo, una, ay ang dakilang saserdote ay pinili mula sa mga tao. Dapat ay tao rin siya. Pangalawa, ang dakilang saserdote ay pinili ng Diyos. Ang tungkulin ng dakilang saserdote ay ang magkaloob at maghain sa Diyos sa mga handog para sa mga kasalanan, sa pamamagitan ng mga pag-alay o pag-aalay nitong mga kaloob at hain. Tinubos ng dakilang saserdote ang kasalanan ng tao. Dahil tao lamang ang mga saserdote o ang dakilang saserdoteng Hudyo, sila mismo ay nalulong sa kasalanan. Paminsan-minsan, sila ay nagkakasala. Dahil sa kanilang kahinaan, mahinahon nilang pinakitutunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas. Ngunit, hindi sila mahinahon sa mga taong sadyang nagkakasala at tumatangging magsisi. Hindi hinirang ng mga dakilang saserdote ang kanilang sarili sa tungkulin. Laging ang Diyos ang tumawag sa kanila. Ang kapatid ni Moses na si Aaron, ang unang dakilang saserdote ng Hudyo. Dahil sa kanilang pagkakasala, ang dakilang mga saserdote na mga Hudyo, kailangan nilang maghain o mag-alay ng hain para sa kanilang mga sariling kasalanan bago sila makapag-alay ng handog para sa kasalanan ng ibang tao. Isa lamang saserdote na nalinis sa kanyang mga kasalanan ang makapag-aalay ng handog para sa kasalanan ng iba. Sa mga ganong kaparaanan mga kapatid, hindi hinirang ni Kristo ang kanyang sarili na maging dakilang saserdote. Siya ay hinirang ng Diyos. Hindi lamang ginawa ng Diyos na dakilang saserdote si Kristo, inihayag rin niya niyang anak si Kristo. Kung titignan natin at babalikan natin ang ating teksto sa Hebreo, kabuuan ng Hebreo 5, sinabi ng author na ang tao ang dakilang saserdote sa makatuwid bago makapaglingkod
Si Jesus bilang dakilang saserdote, kailangan muna niyang maging tao. Sa talatang ito, inilarawan ng sumulat o ang author ang isang aspeto ng buhay ni Jesus bilang tao. Si Jesus ay naging tao tulad natin na tinutukso at pinanghihina kahit na siya'y sariling anak ng Diyos. Nagtiis siya ng lahat ng uri ng pagsubok at kahirapan at gayon din. Noong siya'y nagutom, pwede rin naman niyang gawin na ang mga bato ay maging tinapay. Hindi niya ginawa. Noong siya'y dinakip, maaari naman niyang utusan at tawagin na tutulong ang 12 batalyong anghel. Ngunit hindi rin niya ginawa ang lahat ng ito. Si Kristo'y nagtiis, ligalig at sakit sa nagaya ng karaniwang tao. Madadamayan tayo ni Kristo sa bawat kalagayan. Sa bawat nararanasan din niya ang bawat uri ng kanyang karanasan. Ngunit, isipin nating mabuti mga kapatid na ang kanyang mga karanasan, ang paghihirap ni Jesus ay mas matindi kaysa sa mga paghihirap natin sa ngayon. Sapagkat kapag nakakaranas tayo ng paghihirap, alam natin na kasama natin ang ating Panginoong Jesus. Hindi tayo kailanman pababayaan. Ngunit noong nagdusa si Jesus, lalo na siya nung namatay doon sa Kalbaryo, siya ay nag-iisa lamang. Sa sandaling iyon, tinalikuran siya ng lahat. Ang sabi ng ating teksto, ang author ng ating teksto, si Jesus ay kanyang dininig sa kanyang mga pagpapakumbaba at pagpapakasakop. Bilang dakilang saserdote at tinanggap na hain ang ating Panginoon, sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagpapasakop ng ating Panginoon, siya ay nanalangin at nailigtas ang sangkatauhan dahil sa kanyang ginawa. Ibinigay ng Diyos sa kanya ang walang hanggang pagliligtas ng sangkatauhan. Mga kapatid, alam natin gayon paman na nagdusa at nagdanas ng ating Panginoon. Siya ang ehemplo at sukdulan ng lahat upang ating ding sundin. Na sa pamagitan ng kanyang sakripisyo at sa pamagitan ng karanasan natin din sa buhay na ito, meron tayong Diyos na matatawagan, Diyos na kasama, nang muli siyang nabuhay sa ikatlong araw mula sa pagpapakasakit at kamatayan na kanyang naranasan. Ang binabanggit ng ating teksto mga kapatid, bagamat si Jesus ay anak ng Diyos, natuto siyang sumunod na may pagtitiis. At yun ang dapat nating tunghayan at gawin. Ang makahulugang buhay na tayong mga karaniwang tao ay matutong sumunod doon sa ginawa, sa pamagitan ng ginawa ng ating Panginoon. Darating man ang paghihirap sa buhay na matatamo natin, anumang pagsuway, subalit nandyan ang ating Panginoon na kailanman hindi niya sinuway ang kanyang pangako, lagi niya tayong sinasamahan. Mga kapatid, si Jesus ay ginawang ganap sa pamagitan ng kanyang pagtitiis. Siya ay masunurin sa lahat ng pagkakataon. Nagkatawang tao siya upang ipabatid sa atin ang lahat ng ito. Upang sa ating pagsunod naman ay masundan natin ng gaya ng ginawa ng ating Panginoon. At dahil naging ganap na dakilang saserdote na siya ay maaari na siyang magbigay ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya.
sa pamagitan ng pagsunod, mga kapatid, si Jesus ay ipinagkaloob niya ang walang hanggang kaligtasan. Sa ganun ding pamamaraan o paraan, sa pamagitan ng ating pagsunod din sa Kanya, makakatamo tayo ng kaligtasan. Si Jesus ang bukal ng kaligtasan. Siya ang handog at hain na naging saserdote na una. Siya na nagparanas sa atin ng kaligtasan na kung kaya't ganun din ang dapat nating gawin sa pagsunod kay Kristo. Kung walang pagsunod, wala ring tunay na pananampalataya. Kung kaya't para sa ating kaligtasan, mga kapatid, sabay kailangan ng pananampalataya at ng pagsunod sa Kanya. Sa umagang ito, mga kapatid, ang simbolo at buhay na ginawa ng ating Panginoon, na siyang dakilang tinawag ng Diyos Ama, na piniling isang dakilang saserdote, nagkatawang tao, nagsakripisyo, ibinigay niya ang buhay upang manahan at manatili ang kaligtasan. Nawa yun ang ating isapuso sa buhay, sa ating pagsunod, tunay na may pananampalataya, tunay na para sa ating kaligtasan ay magkasabay na kailangan may pananampalataya at pagsunod upang tanggapin ang walang hanggang kaligtasan ng buhay. Purihin ang Panginoon at magandang umaga sa ating lahat. Sa pangalan ng Ama, Anak at ang Banal na Espiritu. Amen. Tayo manalangin, Panginoon. Napakabiyaya ang mensahe sa umagang ito. Sa kadahilanang ang dakilang saserdote na iyong ipinagkaloob sa amin ay ang aming Panginoong Diyos, na siyang nagkatawang tao upang maranasan din namin kung ano ang kanyang karanasan. Kung ano man ang dumaranas at dumarating na karanasan sa buhay, isipin namin na ang Diyos ang unang nagsakripisyo at gayon din kami. Siya ay nag-iisa, subalit kami, kung kami ay nakakaranas ngayon, Panginoon, nandyan ka lagi na sumusubaybay sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan na aming taglay. Salamat sa kaligtasan na iyong inukol at ipinagkaloob sa amin. Salamat sa mensahe na kami ay tinuruan mo kung papaanong may pananampalataya, kasunod noon ang pagsunod namin sa iyo nang gumawa at ihandog ang aming buhay para sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. God bless us all. See you again sa ating umagang debosyon at pagnilay-nilay sa kanyang mga salita.